So ayun guys, good day sa inyo. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon araw meron tayong kakabit dito kay Alexa sa ating Aerox B3. At ito yung RCB na CT600. Ito yung sukat niya guys. 2.5 yung harap, 3.5 yung likod. Ayan, pang Aerox B3 talaga. Kulay violet guys. May papakita ko sa inyo. Then meron na akong biniling yan, RCB na tire bag. CNC rin siya. Kulay silver. Then ito yung ating Pirelli na Diablo Rosso Scooter ST. So ito guys, i-unbox na natin itong ating RCB na CT600. Pero pa nagbibigyan 8283. So guys, unahin natin itong pandikod. Ayan, napakaganda. Meron siya kasamang lip protector. Ayan, plastic na to. So ito naman guys, kabitan ng rotor disc. Then dito yung tatlong butas na yan na maliit is para sa mga ABS sensor. And meron siya rito nakasulat laser print na CT600, dito RCB. Then dito yung model na NBX Aerox 155. Ayan, medyo matalas siya rito guys. Dito sa may kulay hindi siya matalas, dito medyo matalas yan yung walang kulay guys, yung dinaanan ng CNC. Then dito sa likod, ayan, lapad siya, ayan, naka-curve. May design lang siya rito, ayan, ganda. Medyo mabigat, oo. Ang sukat niya is 3.5 talaga eh, kung ano yung stock ng mags ng Aerox. Ayan, ganda guys, kulay purple o violet. Kasi ang nilabas lang nito is kulay blue tsaka violet pa lang. So wala pa nilalabas na kulay black or red. Ayan. Then ito yung kasahan ng pinaka barbula sa pito. Ayan. Ito naman guys yung pangunahan. Ito meron siyang kasamang bearing tsaka yung protector na rubber. Then dito yung kasahan ng rotor disc. Then dito naman yung sa sensor na ABS. Dito may nakasulat na CT600 eh. Dito yung RCB. Yan. Yan. Ganun din, meron siyang design dito na CNC. Medyo matalas lang. Then may yung kabila, ayan. Nandito may mga nakasulat. RCB, CT600, NBX Aerox 155, yung sukat, tubeless, yung SN, ayan. Ganun din yung same ng sukat ng stock mags, 2.5. So dito naman tayo guys sa Pirelli na gulong. Ito yung sukat niya, 110/80 by 14 Diablo Rosso Scooter ST. At ito yung pinaka stock size na gulong ng Aerox. Same lang guys, 110/80. Ayan. Then dito naman sa likod, 140 by 70 by 14 Scooter resident guys. Tingnan natin guys yung gulong ng Aerox stock. 140 by 70 by 40 no. Same lang guys, wala namang pinagbago, wala namang dinagdag na size. So itong gulong na binili natin is stock size lang para maganda-ganda rin na tindigan. Sa mga nagtatanong, sa mga magtatanong pa lang kung bakit hindi yung Pirelli na may yellow markings ang binili ko guys, sa mga hindi pa nakakalam, naglabas na po na official statement ang Pirelli na wala po talagang nilabas sila na merong yellow markings. Sa mga nakikita nyo, sa mga nakabili na may yellow markings is ginagamitan lang nila na ito, tire pen, tire marker. Yan. So nabili ko natin sa Shopee, wala pang 100. So yon, sa mga nakabili na may yellow markings at medyo mas mahal daw yon, mas mahal yung presyo kumpara sa ganito. Ito ang bili ko sa dalawang gulong na to is wala pang 10k, nasa 9.8 something guys. Sa Shopee lang din, sa store, sa shop na Takara Tires. Mas mura doon guys.
Then madali sila mag-deliver, mabilis magpadala. So yun nga, nabili ko siya ng 9.8. So ngayon guys, ikakabit na natin siya dito sa ating Aerox, si Alexa. Yan. Second upgrade natin dito kasi nauna yung upuan eh. So pangalawang upgrade natin yung mugs muna. Then yung ibang parts, ibang pyesa is next vlog natin para maganda-ganda yung tutorial at pwede kayong mag DIY. Ito guys, meron tayong tire changer by Easy Equipment Zone Machinery, Easy Machinery. Ayan. So ito guys, first time ko lang gagamitin, bagong-bago. 65 ang bili ko. Kung sa mga gusto mag-avail, i-PM nyo lang sa page nila yung Easy Machineries. Ayan. Nagdi-deliver sila, then meron din silang demo, then marami silang kasamang freebies. So yun. Ngayon guys, ikakabit na natin itong barbula na RCB, tire valve. Ayan. Ayan guys, may kasama siyang goma at washer, magkabila yung goma. Then ito yung nut. Yung sukat ng nut is 12, number 12. Yan. Depende sa inyo guys kung saan yung ipapaling, nakaganto or nakaganto. Natin lagay itong nut. I-sure nyo lang guys na mahigpit, parang di sumingaw. So guys, dito siya nakapaling sa left side. Ayan. Kasi dito yung disc eh. Ayan. So pag dito nyo kasi pinaling dito sa side ng disc, so parang mahirap eh. Maglalagay tayo ng disc dyan na 260mm, yung big disc. So medyo makakaabala pag magpapahangin tayo, just in case lang. Kaya dito ko siya pinali. Kasi dito sa left side is wala naman siya naka obstruction or makakasangga sa pito para sa ganito sa right side. Ayan. Kasi pag nag big disc ka, pag pinali mo dito yung pito, medyo nakakaabala. So mahirap. Baka merong vulcanizing na hindi akma yung panghangin nila. Kaya dito ko siya pinaling guys. So dito naman tayo guys sa panligod. Tanggalin lang natin to yung goma at washer. So guys, ito yung pinaka right side na may rotor disc sa may pipe. So ito yung sa likod. Dito tayo maglalagay. Ayan, nakaparing dito guys. Kasi dito maluwag eh. Para sa kabila. Sa left side. Mahigpit. Para walang singaw. Baklas na naman kayo dyan. Baka magasgasan na mags. Double check nyo na mahigpit. Ayan guys. Nakatutok dito. So yun, magkakarga lang tayo ng ng ating compressor para dito sa tire changer. By power prop 5.5 horsepower, 200 liters guys. Ito yung pinaka magandang brand na air compressor. Hindi kayo mabibitin dyan guys. So ngayon guys, ikakapit na natin. Unahin muna natin itong pangunahan. So ito guys, ay kakabit na natin itong gulong. Lagyan muna natin siya ng langis bago natin isalpak. So ngayon hanapin nyo lang yung rotation guys. Yan. Pag ganito ikot yan. So itong mags natin is nakaharap siya sa right side. Ito yung rotor disc. Pag ganito position niya, yung rotation. Then yung valve, itong barbula, itapat nyo lang dito sa tire size yan.
Ayan guys, naikabit na natin. Nahangin na natin. Okay na. Ayan guys, isunod naman natin itong panlikod. Ganun ulit, lagyan natin ng langis. Kailangan guys, mayroong ganito yung tire changer nyo o kaya isa vulcanizer para hindi magasgas yung pag inipit nung nito, yung mugs at may ganito goma o plastic. Ayan guys, nakikita natin. Oh. Solid. So ayan guys, nakikabit na natin yung mugs dito sa gulong na Pirelli. Ganun lang kadali pag meron kayong tire changer. Or kaya sa vulcanizing na may machine para safe yung mugs nyo guys. Kasi pakamahal ng mugs tapos sisikwatin lang, magkakaroon lang ng damage, gas-gas. Sayang lang, di ba? So pag kami ganun may mga machine, kahit magbayad kayo ng mahal, okay lang. At least safe yung mugs nyo. Ayan o. Smooth na smooth, walang gas-gas yan guys. Hindi man lang pinagpawisan. Lalong bumigat, bigat ng gulong. Ayan. So ngayon ikakabit na natin dito sa Aerox natin. Pakita ko sa inyo paano magkabit guys. Let's go. So ito na guys, babaklasin na natin yung dalawang gulong. Ito yung mga kailangan na gamit natin. Ayan, impact wrench. Ayan, ito mga socket. Then ito yung jack na nilalagay doon sa ilalim sa may bangka. Then Allen wrench na sa is niya para doon sa rotor disc. Tsaka ito close wrench na 14 D7. Then ito para doon sa tornilyo ng disc. Kasi may ano siya, may Loctite yan. So medyo mahirapan kayo magtanggal. Tsaka pala yung wrench doon sa dito sa ABS. Ayan, flower. Ito muna ikabit natin guys, itong stock na disc. Kasi yung RCB natin is saka natin ikabit pag ikakabit na natin yung mga caliper tsaka yung brake master. So pansamantala ito muna. Then ito may mga disc bolt na tayo binili, concave ba yan? CNC. Kailangan guys may leeg. Ayan.
Kasi may ganito na walang leg yung pang Honda ata yun or ano, pang basta ito may leg para sakto dun sa butas ng disc. Kahit din sa RCB na disc ganun din. Yung ABS sensor. Dali naman palitan to kahit na nakakabit sa motor yung mags. So ito guys yung gagamitin natin axle bolt yan, yung ehe. Yan, concave na rin yan, yung kabila. Si Shopee marami yan guys. Ayan guys, ikabitan natin yung gulong sa harapan. Yung CNC Max CT600. Ayan. Ganda. Sakto lang. Oh. So saan natin papalitan ng disc, tsaka yung caliper, tsaka yung mga bracket, yung brake hose. So yun. Next naman natin yung likuran. Let's go! So ito guys yung likuran ng ating Aerox. Ang una natin tatanggalin dito is yung radiator cover. Next itong tambucho. Next yung swing arm. Tsaka yung caliper. Tsaka itong shock sa likod. Yung pinaka itataas lang natin. At saka natin mahugot yung gulong. Tara guys. Next naman natin itong pipe. Talaga guys, pag may ganito ka, mabilis kaysa doon sa T-Range o yabi na ratchet. Pag may ganito ka, bilhin na kayo, mura na to sa Shopee guys. Kahit sa ako sa van sa OJ pwede. Kompleto pa sa mga sizes yan. Dalawa battery nito, parang tatlo. Bali dalawa extra, isang battery nakalagay, dalawa. Guys, after natin matanggal tong tambucho at radiator cover, sunod naman natin yung pinaka caliper, kaya yung mga yung brake hose na yan, then yung bolts sa shock, yung isang yan, and pwede na natin mahugot yung swing arm. So, 24 pala guys. Ayan, 24. Tingnan natin kung kakayanin ito. Bigas guys. Tanggal agad. Hindi mo na kailangan i-preno o pupukin pa ng rubber mat. Bilis. Angat lang to, then makuha nyo na itong swing arm.
So yun, finally natapos na tayo sa pagkabit ng CNC Max, yung Racing Boy na CT600 guys. Ganun lang kadali guys magkabit. Basta kompleto kayo sa gamit. Wala pang isang oras yan o ano. Sa kabila. Next time guys, i-lower natin ito ng konti. Kasi medyo mataas talaga. Pero konti lang naman. Mga uno, ganyan. Ganda guys, no? Bagay na bagay sa light blue, sa glaze blue. Smooth na smooth. So, pakita ko sa inyo guys yung hodo nito. Batang bata. Ayan, 154 km guys. Batang bata pa yan. Yun lang naman na bago niya. Una yung upuan, tsaka pangalawa itong mugs. So, paanda rin natin guys. So ayan guys, alam niyo na paano magkabit ng mugs, ng gulong, magbaklas kabit ng mga swing arm shock, tambucho, yan. So ayun, kung gusto niyo mag DIY, alam niyo na. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan guys, please subscribe na po kayo para updated kayo sa mga videos na gagawin natin, mga DIY tutorial, para makatulong din tayo sa mga gusto mag DIY. So yun, ride safe sa inyo guys, salamat po.